Hi everyone, I want to share with you our journey from when my son was still a baby hanggang sa na-diagnose siya with autism spectrum disorder or ASD. My son's name, this one, is Prince Lawrence. You can call him Renz for short, but some of my friends call him Prince. He's my firstborn and he's already 9 years old now. He was enrolled in a sped school in QC, pero tumigil muna siya since I gave birth and we moved house. But we're planning to enroll him again this school year dito na sa Bulacan. Nung baby pa siya, wala talaga kaming napapansin na difference niya sa ibang babies. Normal naman lahat ng milestones niya, sakto sa age niya, kaya hindi rin talaga ako nag-worry at all. And honestly, 19 years old lang ako nung ipinanganak ko siya. So, wala talaga akong idea about developmental conditions. Sabi sa internet, may mga babies na maagang napapansin na may autism. Kasi meron silang symptoms like hindi sumusunod ng tingin sa mga moving objects, meron silang limited lamang na facial expressions, hindi sila nakakakilala ng familiar faces, at sensitive sa loud sounds. Pero kay Renz, kabaliktaran. 'Pag nilagyan ko siya ng toys na may contrasting colors, black, red, and white, sinusundan niya naman ng tingin. Marunong siyang ngumiti, manggigil, sumimangot, magalit, nakakakilala siya ng tao kasi kilala naman niya kami, lalo na kami kasi madalas niya kaming kasama talaga. Sa ingay naman, normal lang naman yung reaction niya, I think. Kasi baby siya eh. Normal na ayaw niya ng magulo, ayaw niya ng ingay kasi natutulog siya usually 'di ba 'pag mga sanggol. So sa isip ko noon, okey lang, he's normal. Around 6 to 9 months, sabi ng mother ko is narinig niya daw magsalita si Renz. May nakita raw kasing picture ko na nasa frame habang gumagapang siya and sabi daw ni Renz, "Mama." Pero after nun, wala na ulit. Hindi na namin siya narinig magsalita hanggang maging 2 years old na siya. Mahilig siya sa music and sounds, kabaliktaran ng sinasabi sa internet na sensitive daw sila sa maingay at sa mga sounds. Hindi siya clingy at iyakin, natutulog siyang mag-isa, hindi siya mahilig magpahele. Siguro disregard na natin yung first month kasi normal naman ng newborns na talagang clingy sila at mahilig silang magpabuhat. Pero nung umidad siya ng around 2 months, hindi na siya gano'n, hindi na nga ako nahirapan sa kanya mag-alaga. Mas hirap pa nga ako dito sa second born ko kasi ito, magfa-5 months na 'to hanggang ngayon parang baby pa din 'to. Umiiyak siya lagi, gusto niya lagi siyang buhat. Hindi gano'n si Renz, sobrang ibang-iba. Tapos may mga signs naman na hindi namin napansin noon kasi parang normal naman sa kanya, like hindi siya umabot daw ng objects pero marunong kasi siya, eh. Humahawak siya ng bote, humahawak siya ng toys. Meron siyang eye contact noon, ngumingiti pa nga yan 'pag pinipicturan. Marunong siyang mag-wave, marunong siyang mag-no kapag ayaw niya, pero hindi niya nasasabi in words, as in gestures lang siya. Maaga rin naman siyang nakapaglakad at gumapang. At age 1 naglalakad na siya ng straight. Akala ko talaga normal lang lahat, pero habang lumalaki siya, unti-unti lumalabas yung mga bagay na hindi ko na puwedeng i-ignore.